Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, pag-usapan natin or magbibigay ako ng first impressions sa lalabas sa September na bagong iPhone. Of course, the iPhone 16 series. So, meron tayong iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, and 16 Pro Max. Ano kaya? Maganda kaya yung mga bagong features na narinig nating rumors? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So ayan mga ka-J-Vlog, napakabilis talaga ng panahon at malapit na mag-September. 2 months na lang, September na marami nang naglalabas ang mga rumors sa lalabas or upcoming na iPhone 16 series. So syempre, ano lang natin yung iPhone 15 series. So yan, bilis talaga ng panahon nung year 2023, in-announce tong mga iPhones na to. So ito, meron akong daily driver na dalawang iPhone 15 series. Meron akong iPhone 15 Pro Max na natural titanium, and of course iPhone 15 Pro na white titanium. So itong mga smartphone na to ay mga daily driver kong smartphone. And syempre ngayong September ay lalabas ng iPhone 16 series. So syempre, stay tuned lang dahil i-unbox natin yan pag lumapag na yan mismo sa Green Hills, at magbibigay tayo agad ng first impressions sa iPhone 16 series agad-agad pag nirelease yan sa September 2024. So, kung iano natin, ikakalkula natin ang event ni Apple. Usually, naglalabas si Apple or nag-a-announce si Apple ng iPhone sa first week or second week ng September. So, yun ang asahan natin. Usually, ganun naman ang date niyan. At meron tayong bagong rumors ng redesign sa base model ng iPhone 16. So, yun, nakikita nyo naman sa iPhone, di ba? iPhone 15, yung diagonal yung camera module. Ngayon, babalik po yung camera module ng iPhone series 16 sa vertical camera module. So dito sa video na, magpapakita ako ng render about dyan sa iPhone 16 na yan. And, so, dito sa nakita nating website nga, sa macrumors.com, ayan, so doon ako nagbabasa rin. Yan yung magiging itsura niya, nagkaroon na siya, bumalik siya sa parang iPhone 11 na design. Ayan. So, for me, mas maganda yung step ni Apple na ganito yung design ulit ng camera module. So, okay naman na iniba ulit nila yung position. Pero, syempre, pag iniba nila yung position niya, meaning, may tendency kasi na mas malaki na yung sensors ng camera. So, may tendency rin na mas malinaw or mas maganda yung camera performance ng iPhone 16 compared sa iPhone 15. I think mas malaki lente niyan kasi nga, na sila, vertical niya na, at kinalimutan na nila yung square shape camera module. At parang sinama na doon sa mismong camera yung camera module yan. Sinakto na nila. Kasi dati kaya ginawang diagonal, pinagkasya lang dito yung camera ng iPhones, kaya ginawang diagonal. Pero dito sa render na to is vertical na siya, which is for me is okay naman yung ganitong design ngayon ng iPhone 16. So, yun nga, may rumor. Kung makikita nyo rin naman ang setup ng iPhone ngayon, iPhone 16 magiging powered yan ng Apple A17 Pro chipset na makikita natin doon sa previous generation, which is the iPhone 15 Pro and 15 Pro Max. So, iPhone 16 and 16 Plus, yun nga, powered siya ng Apple A17 Pro chipset. And the iPhone 16 Pro and 16 Pro Max ay powered syempre ng bago, rumor nga na Apple A18 Pro chipset. So, syempre, out of the box yung mga iPhones na yan ay meron ng iOS 18 po yan. Meron din tayong nabasa dito na rumor na mas lalaki po ang screen size ng iPhone 16 Pro series. So, dito sa nakikita natin sa 15 Pro Max ay meron tayong screen size na 6.7 inches. Na una tong lumaki sa 12 Pro Max o sa 12 Pro Max. Kasi sa iPhone 11 Pro Max, 6.5 inches. Lumaki yung screen yan. Sa 12 Pro Max, ayan, sa 12 Pro Max, 13 Pro Max, 14 Pro Max, and 15 Pro Max ay merong 6.7 inches na matatagpuan natin dito. Tapos, sa 15 Pro is 6.1 inches po ito, na lumaki rin sa 12 Pro series. Kasi sa 11 Pro is 5.8 inches, dito is 6.1 inches. So, ngayong bagong labas sa 16 Pro series ay
magre-revamp sila sa display at sobrang nipis daw ng bezel. So, sinasabi nga na yung iPhone 16 Pro Max ay ang screen size nun mga ka-J-Vlog, guess what? 6.9 inches. Grabe, napakalaki. Tapos almost bezel-less na yung 6.9 inches na screen ng 16 Pro Max. So grabe. Imagine niyo na to, napakalaki na nito, 6.7 inches. Papalakihin pa ni Apple 'yan, gagawin ng 6.9 inches sa 16 Pro Max. Tapos sa 16 Pro, from 6.1 inches to 6.3 inches. So, malaki rin ang dinagdag sa 16 Pro. So, imagine niyo rin, ito yung 15 Pro, 6.1 inches to. Gagawin na po nila tong 6.3 inches. So, yun yung super. So, yun yung super na-excite ako, lalo na nung nalaman ko rin niya sa 12 Pro series na lumaki yung screen. So, syempre sa 16 Pro series yan, super excited din ako. Quick reminder lang, lahat po ito ay rumors lang, pero meron ako nakikita na sa YouTube na mga initial cut out na or mga dummy phone ng 16 Pro, 16 Pro Max, 16 and 16 Plus. So, yan imagine niyo ganito nakalaki itong mga iPhone na to. Asahan nyo na lalaki pa po yung screen size ng 16 Pro and 16 Pro Max. Ito pa, sa side naman ng 16 series sa base model, iPhone 16 and 16 Plus, kung maaalala nyo sa 15 ay yung pa nila is ring and silent toggle. Sa 16 and 16 Plus, may rumor na, syempre ma-adapt na po yung action button na matatagpuan natin sa 15 Pro Max and 15 Pro. So, meaning, hindi lang ring and silent toggle ang trabaho ng dito sa side button na to. Marami po kayong magagawa sa action button ng iPhone. So, ito yung action button. So, meron tayo ditong for silent mode, focus, flashlight, camera, voice memo, translate, magnifier, shortcut, accessibility, and kung gusto nyo ng no action at all, pwede rin naman. So, marami kayong way or marami namang kayong magagawa, of course, sa action button. Pero ito, gusto ko i-share sa inyo yung personal na experience ko sa action button. Meron kasing time na na-accidental press to be honest. So, nung ginawa ko tong flashlight na sobrang hassle, kasi iniwan ko sa bag nga to, tapos 2 hours pa lang naka-on yung flashlight ko kasi na-accidental press itong action button. So, meron din rumors din na ayusin yan ng iOS, o fully sa iOS 18, yung accidental press ng action button. Kasi maraming nakaka-experience sa accidental press sa action button pag nasa bag nila or nasa bulsa nila. When it comes sa screen size ng 16 and 16 Plus, wala pong any changes. Same din na 6.1 inches. So, mas maliit na yung 16 Plus. So, mas maliit na yung iPhone 16 compare sa 16 Pro. Tapos, 6.7 inches sa iPhone 16 Plus. So, magandang move din yung ginawa ni Apple na lahat ng lalabas na iPhone ay iba't ibang screen size na. Kumbaga, marami ng preference yung consumers kung ano ba ang mas preferred nilang screen size. Kasi ngayon, sa 15 series, magka-screen size po ang 15 Pro and 15. Magka-screen size naman ang 15 Pro Max and 15 Plus. So ngayon, iba't iba na silang screen size. Magsisimula tayo sa iPhone 16 na 6.1 inches, 16 Pro na 6.3 inches, 16 Plus na 6.7 inches, and 16 Pro Max na 6.9 inches. Syempre, sa 16 and 16 Plus, hindi pa po sila titanium, aluminum body pa rin po ang makikita natin dito. So, sayang naman, di ba? Parang nasa premium pa rin na quality or premium version pa rin yung titanium build. So, yon, may rumors din na hindi na magiging brushed titanium yung gilid ng iPhone 16 Pro series. So, iibahin na rin nila yung design na itong gilid ng brushed titanium dito sa 15 Pro series na nakita natin, of course, this year. At ito pa yung isang napakalupit na madadagdag sa iPhones this year, sa 16 pataas to, 16 lineup, is meron pong bagong button tayo matatagpuan sa baba ng power button, which is tinatawag nilang capture button. So, capture button, dito natin matatagpuan nga daw sa baba ng power button,
At hindi lang siya basta-bastang button. Yung capture button, nagre-resemblance siya sa shutter button ng mga camera. So, for example, yan, magpipicture ka. Pag, touch mo ng ganon, is mag-auto-focus siya. Tapos, pag dininan nyo, magka-capture siya. So, napakaganda nung ginawa ni Apple na hindi lang basta-bastang button yan, yung picture agad. Yung ginawa nila sa button, yung parang makikita na natin sa mga camera button ng mga camera. So, napakalupit. So, yan, for example, mag-picture kayo. So, didinan nyo lang ng konti yung hindi pa masyado madiin. Mag-auto-focus yan. So, alam nyo yun, pag mga gumagamit ng camera, di ba? Pag ipipress nyo ng very light, ayan, mag-auto-focus. Tapos pag dininan nyo, bam, capture. So, yun, maganda rin yung ginawa ni Apple na nilagyan nila ng capture button. So, meaning yan talagang makikita nyong very dedicated si Apple when it comes sa photography. When it comes sa mobile photography sa kanilang mga iPhone. So, syempre, sa mga iPhone users dyan, shoutout, alam nyo kung gaano kaganda ang camera performance na mapoprovide ng iPhones, lalo na sa video quality. Even though 4K lang, Full HD 1080p, maganda po ang result niyan mga J-Vlog. So, sa mga yan, nakakanood din ng mga vlog ko, for interviews na ginagawa ko, for montage, lahat po yan ay iPhone lang. Wala po akong ginagamit na camera na professional camera or vlogging camera. Mobile phone lang po ang gamit ko, which is the iPhone. So, 14 Pro Max, yung pinang-shoot ko ngayon. Meron tayong mga reservang for vlog, like 15 Pro Max and 15 Pro. Meron tayong papakita mga rumor na colors sa site to ng macrumors.com, and according nga to sa napakasikat na Apple analyst na si Ming-Chi Kuo. So, ang rumor na mga colors ng iPhones today, ayan, lalagay ko na lang din dito pero focus ko dito. Magkakaroon sila ng black, green, pink, blue, and white. So, ayan yung mga itsura ng iPhone 16, yung base model. Pero may rumor nga na wala daw purple or yellow na color. So, eliminate nyo yung dalawang yan. Pero ganyan yung itsura, or parang mayroon na tayong idea kung ano ang itsura ng iPhone 16 base model, 16 and 16 Plus. At ang maganda nga doon, mas pinanipis daw yung camera module ngayon sa 16 compare sa 15. Meron pa tayong isa na yun nga sinabi ko sa inyo, may nagsisilabasan ng mga dummy models ng iPhones. So, meron nga tayo dito ang 16 Pro Max na 6.9 inches. According pa rin to sa macrumors.com, 6.3 inches. Ayan yung 16 Pro. Tapos, meron tayong iPhone 16 na 6.1 inches and 16 Plus na 6.7 inches. So, yun nga sinabi ko sa inyo, iba't iba na yung screen size sila na, which is very, sa akin, very interesting, kumbaga. So, ito pa yung ibang, itsura or yung gilid ng mga iPhones ngayon. So, ito yung sa gilid ng 16 Pro series. Ayan. So, when it comes, kung makikita nyo sa design ng 16 Pro and 16 Pro Max, wala naman pong pinagkaiba sa 15 Pro and 15 Pro Max. Pero kung matatrack nyo yung record ni Apple, when it comes sa mga lente ng iPhone sila, every year, palaki po ng palaki ng lente ang lente ng iPhone. So, expect nyo, feeling ko na mas malaki ang lente ng 16 Pro series compared sa 15 Pro series. Pero when it comes sa megapixel, still 16 Pro series and iPhone 16 series lineup will support 48 megapixel main camera. Ito pa yung isang major upgrade according nga sa Apple analyst sa si Ming-Chi Kuo, na ang iPhone 16 Pro series, 16 Pro and 16 Pro Max will support yung bago Wi-Fi 7. So, sa mga hindi nakakalam, yes, meron na pong Wi-Fi 7 ngayon na syempre bagong-bago pa lang rin yan sa market. Wi-Fi 6, mabilis na nga. Paano pa kayo Wi-Fi 7 na masosupport din yan ng 16 Pro series. Base model ng 16, hindi pa tayo alam dyan 50-50, pero yun nga sinabi na 16 Pro series, yan will support the iPhone, will support the Wi-Fi 7 capability. And syempre, iPhone 16 series will support the Apple AI. And yung mga previous model, sad to say, ang masosupport lang po ng Apple AI is iPhone 15 Pro pataas, na merong chipset na Apple A17 Pro chipset. So, sad to say, iPhone 15 base model and 15 Plus pababa ay hindi po masosupport ng Apple AI. And of course, bagong iPhone, meaning mas mataas po yung mga battery neto compare sa mga previous model. Kaya expect nyo, 16, 16 Plus, 16 Pro, and 16 Pro Max will have a larger battery compare sa mga predecessors nila. When it comes sa pricing, hopefully,
mag-stick sila sa ganitong presyong ng iPhones today, which is 15 Pro, 15 Pro Max. Sa ganitong mga presyo na ng smartphones na to is very expensive nung unang lumabas to sa Philippines. I think ito nasa nasa 92 plus. Patagal na patagal, nagiging 80 plus na lang itong 15 Pro Max to 70 plus. Parang ito rin 70 plus, ngayon makikita na lang natin ng 68 to 67 to 62,000. Pababa naman siya ng pababa lalo na pag tumatagal siya sa market. Pero yon, when it comes sa release date, so when it comes sa price nito sa release date, expect nyo na very expensive din ng 16 Pro or 16 series. So usually yung iPhone 16 hopefully magkaroon siya ng presyo ng yun nga parang sa 15 na 50 to 60 plus. Basta yun, sana hindi tumaas ng sobra yung presyo ng 16 series. And yun nga mga ka-J-Vlog, ang release date niyan sa Philippines, tansyahin nyo na yan, tansyahin nyo na yan, usually, nasa first week ng November to, third week or last week ng October. So, ganyan naman ang parating release ng iPhone sa atin sa Philippines. Pero, syempre, sa US, pag in-announce yan ni Apple, kaya next week ay magiging available na yan sa kanila doon sa US. Pero expect nyo when it comes sa presyo nila sa US, mas mura of course ang iPhone sila compare dito. Syempre mas mahal dito sa atin sa Philippines kasi syempre siniship yan sa atin and of course with tax pa yan. Kaya mas mahal talaga ang iPhones dito sa atin sa Philippines. Pero yun nga, asahan nyo, intayin nyo na lang yung vlog natin sa Green Hills dahil syempre magkakaroon agad ang Green Hills ng iPhone 16 series pagka-release pa lang or pagka-announce niyan in a few weeks, 2 weeks, matik, meron na yan sa Green Hills. Kaya abangan nyo, mag-unbox tayo ng iPhone 16 series doon mismo sa, wala na ba kundi sa mga vlog nating shop, si Ate Mayet and of course, si Ate Anet sa ZMB Cellphone Accessories and CMB Gadgets. So yan mga ka-J-Vlog, yung aking first impression sa mga rumors ngayon sa iPhone 16 series. So ayan, comment down below. Tanungin ko kayo kung mag-upgrade ba kayo, lalo na nakita nyo or narinig nyo na yung mga rumors when it comes sa mga features na mapoprovide ngayon ng iPhone 16 series or mag-i-stick pa rin pa ba kayo sa inyong iPhone. So yun mga J-Vlog nating rumor roundup sa iPhone 16 series.